Samantala, tiniyak ng pamahalaan na maglalatag ng traffic management plan para maibsan ang magiging epekto ng rehabilitasyon sa EDSA sa mga biyahero. Matatandaan kahapon ay inanunsyo ng DOTR na iuurong ang pagsisimula nito sa Abril para plantsahin ang ilan pang plano para dito. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Inaasang ilalabas sa publiko ang kumpletong plano ng rehabilitasyon ng EDSA para makapaghanda ang mga motorista at commuter. Ito ay matapos gawing Abril ang pagsisimula ng rehabilitasyon ng EDSA imbis na ngayong Marso. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, patuloy kasing pinaplansya mga plano para sa nasabing proyekto. Kabilang sa mga preparasyon ang pagpapalabas sa mga abiso para sa mga motorista at commuter na regular na dumaraan sa EDSA. Kailangan ng plano kasi isang taon tong rehab na to halos diba? Para sa ASEAN next year. So, kailangan ganun din yung plano. Buo. Mahirap yung papatsi-patsi tayo kasi magigito ang mga kababayan natin. Nagpulong na ang DOTR kasamang Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority at iba pang ahensya ng pamahalaan upang masigurong maayos ang magiging rehabilitasyon. Pinaghahandaan nila ang posibleng pagbigat ng trapiko sa pagsisimula ng proyekto. Pwede namin gawin ay i-manage ang traffic well, lalong-lalo na yung rerouting, advisory. Nauna lang inanunsyo ng DPWH na gagamit sila ng reinforced concrete upang mas mapatatag ang kalsada laban sa bigat ng mga dumaraang sasakyan. Magkakaroon din ng asphalt overlay na may anti-rotting at anti-cracking features para mas sumagal ang kalidad ng kalsada. Bukod dito, paigtingin ng drainage system gamit ang high-density polyethylene pipes upang maiwasan ang pagbaha at mabilis sa pagkasira ng daan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.